Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Kapitolyo! Magandang umaga, Southern Luzon! At magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, unang araw sa buwan ng Disyembre. Ayan. December 1st, ramdam na nga po ang Kapaskuhan. At syempre, mas lalo pa pong namin ipaparamdam ang holiday vibes. Ayun, may tunog na tayo na Pampasko. Sapagkat narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga, syempre sa ikapitong taon ng inyo pong programa ng bawat Batanggenyo, ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Ito po, si Jonathan Macaraig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami ang inyong mga morning kapasada. Broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po si Millicent Ramos. At bago po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpapasalamat sa ating Panginoon sa ating pong sama-samang panalangin sa kanyang gabay at patnubay. Pangunahan yan syempre ng aking kabiyaheng in tandem ngayong Friday at Millicent Ramos. Panalangin para sa unang araw ng Disyembre. Panginoon, pinupuri ka namin at nagpapasalamat kami sa panibagong araw na ito. Itinataas namin sa iyo na biyayaan niyo kami ng pag-asa sa aming mga buhay, na ang lahat ng aming panalangin ay iyong ibibigay sa tamang panahon. Kasama ang lahat ng pagsubok na aming nararanasan ay aming malagpasan, at higit sa lahat ang aming pag-asa na kami ay maging marapat na maglingkod at sumunod sa iyo. Panginoon, sa unang araw ng Disyembre, nais din naming magpasalamat sa isang maganda at mabiyayang araw na ito. Pagkalooban niyo po kami ng isang pusong mapagmahal at mapangunawa sa aming kapwa. Gabayan niyo po kami at pangalagaan ang aming mga pamilya. Panginoon, marami kaming mga kahilingan sa iyo na hindi pa namin nakakamit, pero alam naming dadating ang tamang panahon na ipagkakaloob mo ito sa amin. Bigyan mo rin kami ng malalim na pangunawa at pagtanggap sa mga nais na ipinagkaloob mo sa amin. Dumating nawa ang mga blessings sa bawat isa sa amin ngayong huling buwan ng taong ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa ngalan ni Jesus na bubuhay at nagkahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayun, maraming salamat Ate Isen sa iyong makabuluhang panalangin ngayong Friday. Yes, amen. Thank you so much. Tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan, syempre po lagi ang nakalaan sa public service. Syempre kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo. At speaking ng pagbati, batiin din natin syempre at Isent. Of course, ang na magandang umaga at masayang araw ng Biyernes. Unang-una, ang ama ng magiting na lalawigan po ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Good morning po, sir. Sa ating good vice,
Vice Governor Mark Leviste, magandang umaga rin po. Sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan, sama na rin natin syempre ang ating kapitbahay dito at Isen. Babatiin na din natin ng magandang umaga ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, at ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, good morning din po sa lahat ng aming mga kasamahan dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa lahat ng ating mga katiwala, mag-like, comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. At para naman bumati sa ating mga online viewers, kasama po din natin ngayong araw ang ating patroller, Shelly Umali. Isa po magandang umaga sa ating mga kabiyahe ngayong Friday morning. Ang mga nakatutok through Facebook Live po si Miss Nitz Lapa, Nonoy Valencia, Oreo Lopez, Yolanda Martinez, Ricky Boy Sagid, Rosana Cordero Castillo, Miss Tin Damian, Miss Jane Ilagan, Miss Elfie Ilustre, Miss Babylin Cos at ating mga katiwala sa ating istasyon ngayong Friday morning po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat, Shell. Hindi lang din pala at isent magandang umaga. Parang dapat ang term natin ay matamis na umaga. Kasi, di ba, ang ating topic ngayon, tamang-tama dun sa ating description. At bago nga tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, narito po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. At dahil nga, ramdam na po ang Kapaskuhan, ito yung sinasabi ko at isent. Usapang tableya, tsokolate, kakao po tayo, ayan. Sa pamamagitan nga po ng ating naimbitahang resource person mula sa Office of the Provincial Agriculturist, sama-sama po nating alamin ang kanilang isinasagawang mga inisyatibo para po sa pagpapalakas pa ng kakao industry dito po sa lalawigan ng Batangas. Kamusta na nga po ba ang industriya ng kakao dini sa ating probinsya? Abangan nyo po yan maya-maya lamang. Ay bukod po riyan, ihahati rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. At bago nga po tayo tumungo sa ilang mga paalala at patalastas, ito po pang padagdag pa ng Christmas feel sa ating lahat bukod sa ating kasuotan na at isent na kulay berde, kulay ng Pasko. Oo. Dahil ilang taon na nga po naming ibinabahagi, ipinaparinig, at ipinapanood po sa inyo ang Christmas jingle ng Kagawaran ng Kalusugan, medyo nag-ano na Ate Isent kasi noong tanda ko unang pinilay ko, yung sa ating DOH, ay kasagsagan pa ng COVID-19. And then medyo lumuwag na yung ating mga restrictions, yung ating mga protocols, hanggang sa ngayon tayo ay magkakalapit na, nagkakasama-sama na. So sa pagbubukas nga po ng buwan ng Disyembre ngayong 2023, sa panibagong pagkakataon, sama-sama po muli nating pakinggan ang short but meaningful na pinakabagong ligtas Christmas song na handog po ng Department of Health ngayong taon. Ang bilis talaga ng panahon, isang taon na naman ang lumipas. Ito na ang paborito nating okasyong ipinaghahandaan ng lahat. Meron akong isang pakiusa, pakinggan mo sana at pagbigyan. Sundin ang 7 healthy habits para healthy Pilipinas. Sama-sama tayo ngayong Pasko, lahat ay ligtas at masaya. Gusto ko sama-sama tayo, masayang magsalo-salo this Christmas. Healthy Pilipinas, ligtas tayo. Ligtas tayo this Christmas. Ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig.
Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ayun, patuloy po kayong nakatutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. Buwan na nga po ng Disyembre at tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan sa ating dito po sa biyaheng Kapitolyo. Tayo nga po ay dadako na sa ating paksa. Nito nga lang pong nakaraan ng buwan ng Nobyembre, ang lalawigan po ng Batangas sa pangunguna po ni Governor Hermelando Mandanas ay nakaisa sa pagbubukas po ng National Cacao Congress 2023 sa Davao City. Nilalayon nga po nito na palakasin pa ang industriya ng kakao sa Pilipinas, partikular na po dito sa ating probinsya. Sa naturang aktibidad po, ibinida ni Governor Mandanas ang lumalakas pang industriya ng kakao o cacao farming at kung paanong makakatulong pa ang implementasyon ng makasaysayang Mandanas Supreme Court ruling sa nasabing industriya, maging sa buong sektor na po ng agrikultura. Ayun, at kaugnay niyan dahil nga po unang araw sa buwan ng Disyembre at damang-daba na rin natin at iisent ang Kapaskuhan. Aba, isa nga po ang tsokolate, chocolate, ano ba yan, chocolate bar o Gusto ko chocolate yan. drink. Oo. At mamaya meron tayong na-discover ngayon na produkto ng kakao na hindi ko inakala na product pala galing mismo sa kakao. Ayan, sa bumibida nga po sa ganitong panahon. Pero kahit nga hindi Pasko, all throughout the year po nating masasabi na lahat ay matatakam sa mga produktong gawa o galing po sa kakao. At para pag-usapan nga po yan ngayong umaga at ang industriya po ng kakao at mga inisyatibo ng pamahalang panlalawigan dito po sa ating probinsya, kasama po natin ngayong umaga si Miss Diana Rose P. Manoy, Home Management Specialist 2 at focal person po ng Cacao and Coffee Agricultural Extension and Services Division mula po sa Office of the Provincial Agriculturist. Miss Diana, good morning po. Good morning. At welcome back po ulit dito sa Biyaheng Kapitolyo. Yes po, good morning. Good morning po. Ayan, parang buhayin muna natin ang mic. Ayun, buhay na. Hello po, ayan. Ayun. Okay. So, good morning po sa inyo. Good morning po. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Biyaheng Kapitolyo. So, Miss Diana, bago tayo mag-start sa ating question and answer portion, ay para maibsan lang yung inyong kaba. Yes. At kamustahin muna namin kayo ngayong umaga. Eto nga po, mukhang kinakabahan na. Ano po? Pero parang pang second time yun na naman po ata. Yes po, pero yun po ay parang 2018 pa. Kaya parang Ayun. napakatagal na. So, Ano po?
technically ay first time ngayon dito Yes. sa ating Yes, studio. first time Ayun. nga So naman. welcome Yes po. po. Dito sa aming bago at mas binagandang studio ng Provincial Information Office. So kamusta naman po, Miss Diana, ang ating tanggapan po ng ating Office of the Provincial Agriculturist? Ang tanggapan po ng Provincial Agriculturist ay isa po sa mga tanggapan na napaka-busy sa mga panahon pong ito. Ano po? So sa pangunguna po ng aming Provincial Agriculturist, Dr. Rodrigo M. Bautista, ganun din po sa aming pong Assistant Provincial Agriculturist, Ma'am Luz Labit, kasama po ng aming mga division chiefs, at ganun din po ng aking pong mga kapwa empleyado mula po sa tanggapan ng Provincial Agriculturist, ay lahat po ay hindi na po namin maintindihan o maisa-isa kung paano po namin uunahin ang mga trabaho o mga programa na ipinapatupad po. So buti na lamang po at ang aming pong tanggapan ay may magandang sistema ng pagpapatakbo po o pagpapa-implement po ng mga programa ng ating pong programa po ng pamahalang lalawigan. Ayun. At kahit naman hindi buwan ng Disyembre, buwan ng Nobyembre, all throughout naman, alam naman natin na busy-busy Oo ang nga. ating OPAG. Siyempre sa pangunguna ng ating PA, ang ating Provincial Agriculturist, Dr. Rod Bautista. Ay, Jonathan, mukha namang hindi first time ni Miss Dayan. Talaga namang mukhang magiging napaka-fruitful Magiging ng ating... suki natin Yes. yan. Kasi sabi ko nga, Tisent, nung pumunta ang ating governor sa Davao City, sabi ko magandang topic ito. Kasi nakita ko talagang maganda yung pagtaas at paglago ng kakao industry sa ating lalawigan. Papaano nga bang maganda? So, Ayan, kaya oo. inimbitahan natin ang focal person Oo, mula medyo dito sa naging ating... interesado din ako dun, Jonathan, at medyo pinaunood ko rin yung pagpunta ng governor, at saka pasalamatan natin din dahil natuloy na tayo sa pag-guest natin sa ating focal person na si Miss Dayan. Siyempre kay JM, talagang kinulit Ayun. natin at sa wakas na pagbigyan tayo ni JM. So ayan, dahil nga alam naman natin, Miss Diana, madaming programa, inisyatibo ang inyong tanggapan. Siyempre, specifically sa pagpapalago ng agrikultura ng ating lalawigan, mag-focus po tayo sa cacao industry. So bago po ang lahat, para lamang po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, ano nga po ba ang cacao? Ito po ba ay prutas? Or paano po ba natin ito ika-classify? Okay po, so ang kakao po, o scientific name po nito is Strobioma cacaulin. So ito po ay ibinigay o ipinangalan po ng isang Swedish botanist na si Carl von Linné. Ang kakao po ay mula po sa Malvaceae family. So ano po, so ang kakao po, alam natin na siya ang pangunahin ingredients po sa paggawa po ng tsokolate. Ayan, And, kaya... Yes po. So tulad po na nabanggit ninyo, so paano ba natin nga i-classify itong ang kakao, kung ito po ba ay prutas or industrial crop? So batay po sa ating pong Republic Act 7900 o High Value Crops Development Act of 1995, ito po ay under po siya ng industrial crop. Kasi ang gamit po natin o ang pangunahin po natin ginagamit ay yung po kanyang beans, cacao beans po natin. Pero syempre kung kakainin po natin siya ng hinog, pagbiak po dun sa pads and kinain na po, sinupsop or kinain na po natin yung beans niya, so pwede po natin itong sabihing prutas. So depende na rin po sa paggamit po nito. Ayun. So, ma'am, paano yung mga growing conditions ng ating cacao? Napakaswerte po ng Batangas kasi talagang feasible po at talagang kahit saan po kayo lumingon ay maaari pong mabuhay ang kakao dito po sa atin. Favorable po ang ating soil condition, lalong higit po ang ating climate. Ano po, kaya kahit saan po ay nabubuhay po dito sa atin pong lalawigan. Kung hindi ako nagkakamali kasi Ate Isent, nung ako ay elementary, parang may puno ng kakao doon sa mismong amin sa school. Ma-share ko lang din, sa likod din ng bahay namin, malapit sa may gripo namin, dahil dati noon, tungga pa. Ang alam ko, gusto niya sa malamig. Kasi meron kami sa likuran dati nung mga unang panahon ng lola ko pa, ibuhay pa. Yes po, ang kakao po ay isang shade-loving plants. Kumbaga po ay gusto niya po ay mas nakakanlungan. Nasa lilim po siya. And then, pero syempre po, pag siya po'y namumunga na, so kailangan din po naman niya ng full sunlight.
Ayan. Dahil napag-usapan na din natin Miss Diana at Isent, sabi niyo nga ang cacao primarily, madalas natin ngang napaparinig, tsokolate. Ayan, at marami pang ibang produkto. Pero kapag pinag-usapan po natin ang cacao, gaano po ba ito, masasabi natin, gaano po ba ito ka-ideal na pagmula ng negosyo or pagkakakitaan? Ano-ano po yung mga factors para masabi natin na ang cacao ay isa pong profitable na kagaya yung nga pong sinabi, industrial crop? Opo. So, ang kakao po kasi ay madali siyang i-maintain. Talagang sipag lang ang kailangan. So, ang kakao po, from siya po ay ating itinanim, 2 to 3 years po ay pwede na po siya mamunga. At ang kagandahan po nito, ang kakao po ay all year round crop. So, pwede po tayong mag-harvest ng kakao anytime. So, hindi po siya seasonal na tulad ng kape na isang beses lang po tayo pwedeng mag-harvest sa loob ng isang taon. So, ang kakao po, quarterly, pwede po tayong mag-harvest. Doon pa lamang po ay, kumbaga, kita na natin monthly or quarterly, may pera po talagang pumapasok po sa atin. Ayan. O, diba, Ate Oo, Isent? ganun Talagang pala yun. kumikitang kabuhayan. Oo. Pag sa masipag ating, ka lang cacao. talaga at talagang matyaga, ay talagang magbubunga ang ating mga pag naghihirapan. Miss Dayan, ano nga yung mga lalawigan na nangunguna sa production ng kakao? Saan ba tayo dito meron? Probinsya po dito po sa sa ating- Pero parang Miss Diana Lalawigan? kasi tanda ko, parang Davao region ata, Yes po. 81% kung hindi po ako Yes po, nagkakamali. Davao pa rin po ang nangunguna kasi nasa Davao naman po ang cacao capital of the Philippines. Ayun. At kaya doon nga po ginanap ang ating pong taon ng National Cacao Congress. Pero dahil mahaba-haba pa ang talakayan natin, pero siguro magandang tanongin, siguro naman kaya din nating habulin yun, Miss Diana, no? Siyempre Dito po, sa atin sa lalawigan ng yes, Batangas. sir, kayang-kaya. Lalo na po nakikita natin na talagang ang ating pong mga cacao farmers ay talagang pinag-iigihan po nila at talagang kayang-kaya po, parang basta po tayo ay nagtutulungan at nakikinig po sa mga suhestyon ng bawat isa, ay talaga naman pong kayang-kaya po nating sundan ang yapak po ng Davao. Ayan. So, dito nabanggit po natin gaano ka-ideal or ka-profitable na pagkakakitaan itong kakao. Dito po sa ating lalawigan, well, nabanggit nyo na po kanina na dito saan kayo tumingin, madaming kakao. Baka po mai-elaborate pa po natin ito sa ating mga kababayan in terms naman po ng pagbibusiness or yun nga, pagkakakitaan. Pagdating po dito sa ating lalawigan ng Batangas. Yes po, So, tayo po noong 2018, kumbaga po ay kakaunti po yung ating mga cacao farmers. Sa kadahilanan din po siguro na yung reporting system po natin, hindi pa po siya nako-cover mismo yung pong ating cacao. Kasi even po na priority natin ang cacao, hindi pa po aware ang halos ang ating pong mga kababayan na kinakailangan po pala ay tayo ay magrehistro bilang isang farmer, i-declare kung alam kung ano po yung mga tanim natin. So, dahil po doon, unti-unti pong nakikilala din po ang cacao. And then, meron na po tayong farmer from Santa Teresita. Nagkaroon na po siya ng business ng nursery. So sa seedlings pa lang po, sigurado na po na meron po tayong business dyan. Kasi napakarami pong interesado pa rin pong magtanim. Ayun, so aawitan ko na agad natin si Kuya JM. Yes. Na baka ma-invite din natin nga yung ibang mga kilala dito sa lalawigan ng Batangas na nangunguna nga in terms ng production or dito sa cacao industry dito sa lalawigan ng Batangas. Ano nga, Kuya JM? Oo. Ayan, kay Miss Dayan na rin daw natin i-coordinate para lalong mas mabilis ang ating mga yang... Pero, Miss Diana, kasi nung ang ating Gov ay nagpunta po dun sa ating National Cacao Congress sa Davao, napansin ko po na maganda po yung ating progress report na from 2018 hanggang 2022, nakakita po tayo ng actually yung word na nakalagay doon, significant na increase or pagtaas po sa datos natin. So in terms po ng mga sa area, sa production, or sa volume, sa mga, actually yung atin po mga farmers din, dumarami din. Baka po maiiparating natin ito sa ating mga kababayan.
Po, yes po, so noong po, in terms po ng area planted, cacao area planted po natin, tumaas po tayo ng 116.97%. So ito po ay noong 2018, meron po tayong 181.69 hectares. Na ngayong 2022 po, ito meron na po tayong 394.22 hectares. So, dahil nga po sa patuloy na pamimigay po ng seedlings, ng planting materials, sa tulong din po ng national and regional Department of Agriculture at mga local government unit po, so talaga pong nadadagdagan yung pong mga taniman ng kakao po dito sa atin. So, syempre po, dahil po lumalaki rin po ang area ng taniman, so lumalaki rin po ang area harvested po natin. So, meron po tayong 595.36% na pagtaas. At sa kadalang ito po ay noong 2018, ang reported lamang po natin is 10.78 hectares. At ngayon pong 2022 ay meron na po tayong 74.96 hectares. So, tulad din po ng pagtaas ng taniman at saka ng po naaanihang mga lupa, so kasabay din po noon ang pagtaas po ng production po natin. So, meron din po tayong 576% na pagtaas po. So, dati po ang reported lang po sa atin 8.19 metric ton. So, ngayon po ay meron na po tayong production na 55.43 metric ton. So, ito po ay hindi pa rin lahat natin nako-cover. Ito pong mga datang ito ay based po sa ating high value report ng LGU noong 2018 and 2022. So, hindi pa man po natin nakukuha lahat ng datos na mula po sa iba-ibang LGU, ay nakikita po natin na talagang tumataas. Talaga po ang ating pong, talagang sumisigla po ang industriya ng kakao dito po sa ating lalawigan. At patunay yan sa dumadaming mga farmers natin Yes. sa cacao industry or sa cacao production. Pero meron po ba tayong specific na datos po like yung in terms po ng production, gaano po kaya yung naiilabas natin dito mula dito sa lalawigan ng Batangas papunta po sa iba't ibang bahagi ng bansa? Pagdating po sa datos, so actually po ay yung atin pong mga traders o yung mga namimili po natin ng kakao, yung ating mga nagpa-process po ng tableya, silang pa nga po ang bumibili pa sa labas. Kumbaga po ay kulang na kulang pa rin po talaga yung supply natin sa demand po na hinihingi po sa atin. Ayun. So, ayun. So, kailangan talagang... Parang nakakagutom na ngayong Oo. umaga, dahil isipin nyo, kape, tapos mamaya tableya, kakao, tsokolate. Oo, dapat matikman natin yan, Jonathan. Pero nabanggit nyo kasi, Miss Diana, parang nakita ko din, kailan ba yun? Yung World Chocolate Day po ata. At nandoon si ating provincial administrator. Talagang sumuporta siya, ang pagsuporta niya dito sa industriya ng kakao ay talagang masasabi natin na porsigido ang ating provincial administrator. Hello po kay provincial Good morning, admin Sir Willie Willie. Racelis. Opo, yes po. Hello, admin. Po? So, noong nga pong July 7, 2023, kami nga po ay, kumbaga nakiisa ang Provincial Government of Batangas sa ugnayan din po ng ating Batangas Cacao Growers Association o BCGA po natin. Tayo nga po ay nag-celebrate ng World Chocolate Day. So, dito nga po ipinakita na kung ano na po ba yung mga product na mayroon tayo. So, bawat asosasyon po natin, meron po kasi tayo iba-ibang asosasyon kada LGU. Sa ngayon po, may 15 Farmers Association po tayo na miyembro po nitong ating federasyon, ating GCGA, kung saan po sila po ay nagdala po ng mga sample po ng kanilang tsokolate. Kung tableya, 70% dark chocolate, 50% milk chocolate, and then, pati po nga, tsokolate amin din pong tinikman. Ang alam ko ang tsokolate pa ganun, walang sugar, di ba? Kaya Yes po. puro yung sinasabing puro. Yes. Kaya masarap yan. Opo. At meron din po tayong mga ibang product na dala po nila, kagaya po ng mga lampshade or bags na gawa po sa fossilized leaves po ng kakao. Ayun. Kaya Dark chocolate, naalala ko lang si Ate Elfie dahil Yes, hilig oo. ni Ate Elfie ang dark chocolate. Oo, dahil pag nagpapadala ka sa amin, kami lagi ang mahilig sa dark chocolate. Ayun. Kung makapagpadala naman natin, parang ako nag-abroad. Yes, yes, oo. Ayan. Miss Diana, ang dami nating
syempre mga inisyatibo, programa, accomplishment ng inyong tanggapan, baka maibahagi natin ito sa ating mga tagapakinig. Actually, kasi na alam nyo Ate Isen, si Miss Diana, nakausap ko na din yan nito Dati? ding taon. Oo. Kasi parang tanda ko noon, gusto kong puntahan yung kanilang training. Yung training po ninyo, ayun. Sa Bawan. Ang problema Oo. lamang, saktong bumuhos yung malakas na ulan at alam ko ay medyo may mga na-cancel din na activities dun sa mismong training. Oo. Hindi sila masyadong nakalabas Yun din nga, dahil Jonathan, sobrang ang malakas palagi, ang ulan. yun nga lagi, Jonathan, ang palagi kong sinasabi sa iyo. Sa mga aktibidad ng kahit na sinong opisina na tayo ay inimbitahan, mas magandang tayo yung napupuntahan natin. At least mas lalo tayong, kung bagay interesado na tayo na makita kung ano pa paano ginagawa. Katulad nga ng tsokolate, yung sa training na, kumbaga, dagdag kaalaman sa atin para pagdating natin sa mga ganitong usapan, talakayan, mas napoprovide natin yung lahat ng mga kaalaman at lalo sa mga nakikinig ngayong umaga. Papunta na nga ako doon, Miss Yes. Diana, bigla namang bumusang ulan. Nung tinext ako ni Miss Diana, sabi, ay siya, naku po kami po, ay ano na lamang, dito, kumbaga indoor na lamang. Patapos Hindi ko na na. masasaksihan yung yung nagtatanim sila mismo. Pero mga inisyatiba po ng ating OPAG. Yes po. So, napakarami pong series ng training ang ating pong ikinoconduct. Talaga pong ang ginagawa na po natin ay tayo na po mismo ang pumupunta sa kada LGU. At doon na po natin po dinadala yung mga bagong teknolohiya. And then pasimula po sa pagsasanay mula sa pagtatanim hanggang po sa pag-maintain po ng kanilang mga tanim na kakao, sa pag-harvest, sa fermentation, sa processing. Ito po talaga ay ating pong pinagtutuunan din ng pansin. So, tulad nga po na nasabi namin, ang ating pong mga farmer leaders, sila po yung aming sinasanay. And then para pagbaba po natin sa kanila pong bawat bayan, sila na po mismo din ang katulong po namin na magpaabot po nung pong mga bagong teknolohiya na makakatulong po sa kanila na mas mapaganda pa po ang production po ng kakao. Nabanggit ni Miss Diana yung sa teknolohiya, makabagong teknolohiya. Maganda yun na nag-a-adapt ang ating probinsya kasi talagang kailangan nating sumabay doon sa innovation ika nga. At mas mapapaaluan pa natin sila. Ayun, pero nabanggit natin Miss Diana kanina yung malakas na buhos ng ulan. Dahil dyan, medyo hindi nga kayo nakapag-training dun sa labas, kumbaga outdoor, makapag-tanim. In terms naman po ng mga challenges dito po sa, like for example, ako gusto kong pasukin ang cacao industry. Gusto kong mag-business ng nasa cacao. Ano-ano po ba yung kalimitang challenges na kinakaharap po ng industriya ng cacao? Sa ngayon po, pagdating po sa kung kalimitan naman po kahit anong commodity, ang atin naman pong kalimitang problema ng ating pong mga farmers ay yung pong cost of inputs. Ano po, medyo mataas na nga po talaga ang bilhin, hindi lang po bigas ang tumataas. Ano po, so pati fertilizer po natin na siya naman din pong kailangan ng ating kakao para po maibigay ang tamang sustansya po at magbigay po ng magandang ani. So medyo tumaas po o nagdoble po ang presyo ng ating abono. Ano po, and then isa pa rin po dun yung pest and diseases. Tulad nga po ng medyo maulan na panahon, so talagang marami pong kakakaupad. Kung saan po nabubulok po yung atin pong mga bunga ng kakao. So, dahil po doon, yun po ang isang dahilan kung bakit po talaga sa halip na may maaani ka, ay hindi na po natin maani kasi nga po ay nabubulok po ang ating pong mga bunga. Ayun. Ayun, At speaking of cacao pa rin, Ate Isent, nakakita ako ng interesting na produkto mula sa cacao. Siyempre, ang kalimitan lamang, or ako, like personally, ang alam ko lamang talaga, tableya, tsokolate. Pero may nakita akong talagang pumukaw ng aking atensyon kasi sabi ko nga, Miss Diana, baka gusto nyo ilagay muna yung bag nyo dito sa ating tabihan. Ayun pala, ito palang bag ni Miss Diana na naririto ay gawa pala sa cacao. So, grabe. Tingnan sige nga po, natin ipakita yan. natin sa ating Dito camera. Ayan, napakaganda. Paano, Miss Diana? Anong gamit dyan? Anong part ng cacao? Dahil parang dahon ata po yun. Yes ano po. So, syempre po, baka ang iba po bago talaga sa kanila na talagang una naiisip natin pag kakao. So, yung beans lamang, tsokolate lang, tableya lamang. So, ngayon po ay talagang dahon. Ano po, dahon po ng kakao. Ito po is fossilized leaves. Ano po?
Ito po ay fossilized. gawa po ito sa Binbi Integrated Farm sa Mataas na Kahoy. So, syempre po, bilang pagsuporta po sa kanila at pagtangkilik po sa local products po natin. So, ako na po yung unang bumibili at saka gumagamit po para ako na po nagmo-model para free na po. Ayan. Alam mo, Miss Dayan, pwede rin akong model niya. Wait nga, tingnan ko nga. Alam mo ba, sa tunay, ang alam ko lang talaga'y kape. Kaya tingnan natin to kung... Jonathan, ang ganda-ganda Ayan, niya. so Miss Diana, siguro itap niyo ako kung magkano yan at yan na lang mairegalo sa Pasko kay Ate Isen. Ay, thank you. Yes, Ang sir. ganda. Basta i-message O yun. dahil magpapasko, Opo. o tamang-tama sa mga naghahanap na mairegalo sa kanilang mga special someone, loved ones, mga kamag-anak, pwedeng-pwede itong ganitong bag. Kasi hindi lang yung cacao industry ang nasusuportahan natin, yung ating local products, di ba? So, hindi lang po bag. Ang meron pwede rin pong mga lampshade. Ano po? Ayun. Gawa din po sa fossilized leaves. Meron din pong mga sabon. Maging pong hikaw, kwintas. Sabon? Talaga? Yes Paano po ang sabon? So, main ingredients din po niya is cacao. So, ano po? So, bar din po siya. So parang yung sa kape, di ba? Oo. Minsan meron din Kumbaga mga coffee scrub, base, yes. yung scrub. Opo, scrub. Ayun. So, mukhang maganda rin na maging ang sabon, ano? Opo. I-message nyo lang po ako. Ayan. Ayan. Siya yan, JM ha. Sasama kami ni Jonathan dyan para Kasi naman... yun naman talaga, di ba, Oo. ang kahalagahan nito. Kumbaga, minamarket natin, hindi lamang yung mga produkto. Kumbaga, yan sama-sama na lahat eh. Pag minarket natin yung produkto, masusuportahan natin yung ating mga farmers, masusuportahan natin yung buong industriya ng kakao, at masusuportahan natin yung kakao industry, hindi lamang sa lalawigan ng Batangas, kundi sa buong Pilipinas. Yes, mas lalo nating palalakasin ang kanilang industriya. Ayun, at speaking ng palalakasin, ito, pang Miss Universe Yes. question na to. Miss Diana, so ano po ang kahalagahan na matugunan at maalagaan natin yung ating mga Batangas cacao farmers para syempre maging masabi nating world class. Hindi lamang yung serbisyo, yung kanilang pagpa-farming nga ng ating kakao, kundi yung mga produkto na mismo galing sa kakao. Kasi ito talagang masasabi natin, hindi ko talaga inakala na gawa talaga siya sa kakao. Yes, kaya nga. Yes po, bilang tulad po na nabanggit kanina, talagang napakasigla po, napaka-active po ng ating mga cacao farmers. So bilang tayo po nasa probinsya, Government of Batangas, kinakailangan po talaga sabayan po natin ang sipag po na ibinibigay po ng ating mga cacao farmers. So sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng intervention po sa kanila, tulad po ng mga planting materials, mga fertilizer din po. Kasi meron po tayong programa ng rehabilitation kung saan po yung matatandang puno po ng kakao ay siya pong ating pinapabata. Sa halip po na magtatanim pa tayo ng panibagong seedling. So, atin na pong gawin yung rehabilitation kasi nga po ay establish na rin po yung kanya pong root system. And then meron din nga po tulad ng kaugnay nga po dun sa ating celebration ng World Chocolate Day. So, meron pong kaming part doon na commitment. So so si Admin Rosales po talaga, si Admin po ay nag-commit po din siya noon na magkakaroon po ng, kumbaga, 700 days. Challenge niya po talaga ang cacao farmers. Na sa pamamagitan nga po ng pakikipagtulungan natin sa kanila, ay magkakaroon po ng 700 days world-class chocolate. So, Ayan, mas lalo ako naging interesado ngayon kasi Bukod, yung sinabi ni Miss Diana, yung old na plant ng kakao, pwedeng napapabata. Nakaka-amaze yan. gusto nyo itry yun. buti nga po ang kakao ay napapabata sana sa tao din. Pati tayo, gusto natin itry. Lahat Yes, naman dahil sige. gusto lahat bumata. Pero kanina, Miss Diana, may pinakita si Kuya JM na parang inukit yung, hindi ko na nakita masyado. art. Yung leaf Yes art. po, gawa din po dahon din po ng kakao ang ginamit. Ayun. Yes So, ayan, makikita ng ating mga kababayan doon sa ating live streaming, yung napakagandang leaf art nga na pinasa ni Kuya JM. Sabi ko, kailangan makita ito ng ating mga kababayan. Same ng ating bag dito na gawa sa kakao. So yun ata yung may leaf art na
pwedeng mukha ni Mukha, Governor. O yun yung tinatanong ko. May sinabi ako dati, Jonathan, sa iyo na pinakita ko dating gano'n na mukha ng Governor nakita natin. So talagang marami pa tayong dapat na malaman at matuklasan sa mga ganyang uri ng ng mga kakao. At mahaba ang taon ng 2024, Miss Diana. At para mapag-usapan natin yan. Mas lalo Di tayo ba, Kuya JM? Oo, dahil lalong mas naging interesado tayo, malamang ay magiging suki na talaga rin natin si Miss Diane. Siguro tama na ang Oo. mga sa isang quarter isang beses. Ayan, tama. Ayan. So, Miss Diana, ano po ba ang inaasahang programa, inisyatibo po ng inyong tanggapan para sa ating kakao industry? So sa pagpapatuloy nga po ng ating pong hamon na world-class chocolate, so ito po ay atin ang naumpisahan. So ito po ay sa pakikipagtulungan din natin sa DTI Batangas, sa DOST Batangas, na talagang sumusuporta rin naman po sa atin. Inuumpisahan na po natin ang renovation, meron na po tayong ginawang mga action planning na kumbaga po ay magiging guide natin para po ay unti-unti po ay atin pong magtagumpay po sa iminimithi po nating world-class chocolate. Bago kayo, Miss Diana, magpatuloy, bago ko makalimutan yung ating PAFES. Yes. Paano po ito makakatulong yung ating pagtatatag nga ng ating PAFES dito po sa ating kakao industry? Yes po. So lahat po ng programa na kinakailangan po ng industriya ay napapaloob po dito sa PAPES. So simula po talaga sa basta pamimigay, provision po ng mga planting materials, pagbibigay po ng mga trainings po sa ating pong mga cacao farmers, pati po sa mga pagbibigay din po ng mga equipments para po mas mapaganda pa po ang kanilang mga sa processing. Kasi yun po ang isa na dapat natin pong pagtuunan ng pansin, ang processing po ng ating cacao kasi isa po yun sa factor, contribution po para maging masarap po talaga ang ating pong tsokolate. So marami po, research and development, talaga pong nasasaklaw po ng PAPES, lahat po ng kinakailangang programa para tayo po ay muling tumaas po o mapasigla palalo ang industriya po ng kakao. Ayun. At bukod dyan, dahil naman talagang suportado din ng Governor Mandanas ang agrikultura natin, kaya talagang nakakatuwa na ipagpatuloy natin ang mga ganitong gawain, di ba, Jonathan? At syempre talagang full support dyan sa mithiing yan ng ating Yes, Governor oo. Mandanas, si Dr. Rod Bautista, ang ating provincial agriculturist. So baka po meron pang ibang inaasahan na proyekto ang ating mga kababayan na nasa kakao industry ang sa inyo pong tanggapan? So tulad po ng lagi ko pong sinasabi sa ating pong mga cacao farmers at dun po sa mga hindi pa po membro po ng mga farmers association, kayo po ay lumapit lamang po sa inyo pong municipal agriculturist, mag-registered po kayo, maging member po kayo ng mga farmers association dahil sila po talaga ang pinapriority po natin na bigyan ng mga intervention po na makakatulong po sa kanila. So muli po kami po ay lagi naman pong naririto at tanggapan po ng provincial agriculturist, ang provincial government o Batangas po sa pangunguna nga po ni Dodo Mandanas, talaga pong nakikiisa, talagang sinasabayan po natin yung pong masisipag natin pong mga cacao farmers. At ang mensahe nyo na lamang po para mahikayat din natin, Oo. especially itong ating mga kabataan, na ma-engage sila doon po sa pagtatanim at yung kagandahan ng pagpasok dito sa cacao industry. Specifically dito po sa ating lalawigan ng Batangas. So kung mahilig, siyempre pa alam natin ng mga kabataan, may hilig po yan talaga sa mga sweets, sa chocolates. Kung gusto nyo po talagang matikman ang masarap na tsokolate, so mas maganda pong kayo mismo yung nagtanim. Talagang yung hirap, yung pong, kahit po mahirap sa umpisa, hanggang sa pahirap na So talaga po namang sulit. Yun po yung pinaka masarap na pakiramdam na nararamdaman mo, na lalasahan mo yung tamis ng tagumpay po mula po sa inyong pinaghirapan. Ayan na nga. Ayan, napakaganda. At hindi mawawala, Miss Diana, yung mga challenges, pero dyan na nga pumapasok yung ating inyo pong tanggapan, ang pamahalang panlalawigan para nga umalalay at gumabay o magbisilbing gabay sa ating mga kababayan na gustong pasukin nga itong cacao industry. Yes
po. Basta po sa lahat ng interesado, kayo po ay wag pong mahihiyang lumapit po sa aming tanggapan. At kami naman po ay bawat LGU ay may naka-assign pong agricultural extension worker na siya pong katulong po na upang mas mapaabot po yung mga programa, assistance na kinakailangan po. So, kailangan lang po talaga ay magkaroon po tayo ng matibay na ugnayan. Ano po, yun lamang po talaga ang susi. Ayan, Jonathan, abot kamay na pala na ipinagkakaloob ng lalawigan ng Batangas. Kaya sa lahat ng mga interesado, punta na po kayo sa Provincial Agriculture. Diba, Ate Isen, nakakatuwa kasi itong pinag-uusapan natin, nakafocus pa lang tayo sa kakao. Mas Kaya more nga. pa yung iba na Oo. pinoprograma din o inisyatibo pa rin ng ating Office of the Provincial Oo. Agriculturist. At saka, Jonathan, nabanggit ko rin sa'yo dati dahil nabigay sa akin ni Jonathan, si Ma'am sa Vinvin, etong nagbigay Vinvi, nitong yan. Vinvi, nakausap ko na rin kasi siya dati, kaya sabi mo, siguro dun muna tayo sa nasa ating tanggapan dito sa atin sa lalawigan. lalawigan. At sa susunod siguro maaaring pwede rin natin imbitahan si Ma'am ano nga yun? Si Ma'am Irene. At alam mo bang sa kaunting oras na yung pag-uusap, ang dami niya na agad na kwento sa akin. Kaya sabi ko, siguro JM, next time na lang, dito muna tayo sa ating lalawigan para nga lang maipaabot natin ang kung gaano kaganda ang itong kakao na ito. Kaya, ayan, next time po, ma'am. Ayun. So, yun nga lang ang problema natin, kahit gaano kaganda ang ating talakayan, ay medyo nauubusan lang tayo lagi ng oras. So, kulang na kulang talaga Kulang na tayo. kulang ang ating inilalaang oras sa ating talakayan, pero dahil nga meron laging next time, ay Yes. di aasahan po ulit namin At kayo. naway naman tayo pagkalooban ulit ni Miss Dayan at ni JM ng Provincial Agriculture's Office na mapahintulutang mag-guest ulit natin si ma'am. At di, para Oo, mas ibida patuloy. ang agrikultura dito sa ating Itaas. lalawigan ng Yes, oo. Ayan. So, Miss Diana, baka meron kayong gustong mga batiin, personal na pagbati at pasasalamat? Okay po, so hello po. So binabati ko po ng Merry Christmas! Ayan, dahil December 1 tayo. Yes, so December 1 December 1. ako. Ayan. So ano po, binabati ko po ng Merry Christmas ang ating pong mga masisipag at nagigiting na mga farmers ng Batangas. So lalong higit po syempre ang aking pong coffee and cacao farmers. Ganun din po ang mga kasamahan ko po sa Provincial Agricultural Office, kay PA Rod, kay Tita Uchi, Tita Mabel, sa lahat po ng kasamahan ko po sa Agricultural Extension Division. And syempre po, binabati ko rin po ang aking pong pamilya from Lubao, Batangas. Happy birthday, tatay! Ayan, happy Ayan, birthday, happy birthday po. Tagalubo pala si Miss Dayan. po. Ayan, malayo-layo din pala, Miss Diana. So, ayan, maraming salamat, Miss Diana, at asahan niyo po na ang aming tanggapan, ang Biyaheng Kapitolyo ay lagi pong bukas sa mga gusto niyo pong ipahatid na anunsyo or mga impormasyon regarding po sa agrikultura dito sa ating lalawigan ng Batangas. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, so, Miss Diana, banggitin niyo naman ang inyong kasama dito. Yes! Ayan. Thank you, Jay. Yes po, so, ang dahilan po kung bakit ako naririto sa inyong harapan. So, si Kuya JM, thank you so much, Kuya JM, for the opportunity ulit. Ano po, lagi ko po yung, isa po yan sa Tagakulit natin yes, yan, po. Miss Diana. So, ayan, maraming salamat, Kuya JM. Medyo nauubusan na lang tayo ng oras. Hindi ko kasi yan tinatantanan talaga eh. Ayan, At least tayo so napagbigyan. sa ating mga tagapakinig, nakapanayan po natin ngayong umaga si Miss Diana Rose P. Manoy, Home Management Specialist 2 at tumatayo pong focal person ng Cacao and Coffee Agricultural Extension and Services Division ng Office of the Provincial Agriculturist. Marami pa po kaming ibabahagi mga impormasyon at pagbabalita. Susunod po ang ating weather update mula po sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
Ayun, napakaganda ng Ayan. ating talakayan ngayong umaga. Sabi nga, napakatamis ng ating talakayan. Kahit una, syempre, ang tableya, di ba, medyo mapait. Pero pag sabi nga ni Miss Diana, pag sama-sama, nagkakaisa, sinusuportahan natin, Mas lalong tumatamis. mas tumatamis yung ating produkto, yung ating pagsisikap dito nga para maitaas at mapalago pa ang kakao industry sa lalawigan po ng Batangas. Kaya nga. At para bigyan daan muna, Ate Isent, ang sige. ilang mga anunsyo at aktibidad ng ating pamahalaang panlalawigan, narito po ang ating kasamang patroller, Shelly Umali. Inaanyayahan po ang lahat na sinsayan ang Verde Island Passage Immersive Experience po. Ito po ay tuwing Monday, Wednesday at Friday ng 9 a.m. to 11 a.m. sa opisina ng Provincial Tourism and Cultural Affairs. At mula naman po sa Office of Agriculture ay sa Lunes at December 6, Wednesday, mayroon po tayong OPAG Community Food Market and Food Park sa Barakahan sa Kapitolyo 2023 dito po sa Regina R. Mandanas Memorial Dream Zone. At in line naman with the celebration of the 74th Foundation Anniversary ng Padre Garcia at Kabakahan Festival, expect natin ang heavy traffic sa kasalukuyan at mamaya muling may traffic po ng 3 p.m. hanggang 7 p.m. along Padre Garcia to Lipa City, National Highway at Padre Garcia to Chaong National Highway. Sa Kabakahan 2023 schedule naman po ay mamayang 3 p.m. street dance at hayop sa Kaganda Parade. At 6:30 p.m., Festival Queen and Grand Production Showdown at Firework Display. Bukas naman po, December 2, 8 a.m., ang cooking competition, singing competition, painting competition, at ang 7 p.m. naman po ay ang musical festival and variety show. Ayun, maraming salamat kasamang Shelly. At Isent, alam ko meron ka pa rin dyan mga i-announce. Oo, at yan, magkakaroon po tayo ng job fair. Ito po yung local and overseas na sa pagtulungan po ng Provincial Government of Batangas, in partnership the Provincial Assistance for Community Development, kasama ang ating DOLE, DMW, DTI, and TESDA. Ang ating pong job fair ay gaganapin sa Balayan Government Center sa Municipal Hall, Balayan, Batangas sa December 5, 2023. Tuesday po ito mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. Ito po ay through the initiative of Governor Dodo Mandanas, Vice Governor Mark Libiste at saka si Bukal Carlo Roman Rosales. At syempre ang buong sangguniang palalawigan. At syempre ang ating PACD. Hello Yes, po oo. kay Ma'am Vinda Mendoza. At saka syempre ang kay ating JR. peso. Oo. Ayan. At hayaan nyo po akong banggitin ang ilang mga positions o mga vacancy nila. Ito po yung local companies natin, yung AI Philippines. Kailangan po natin ng unit manager at 50 po ang vacancies nila. Financial advisor, 100. Avance Pilipinas Incorporation, production operators, 1,000 ang kailangan nila. Executive driver, 30. At syempre, ang Bangko Kabayan, kailangan po nila dyan ng customer relation assistant na isa, teller na isa. Ang EEI Corporation ay kailangan po ng finishing mason na 100, ang dami. Plumber na 50, instrument filter na 20 ang kailangan nila. Siyempre, ang tile setter, 100. Welder combination, 30 ang kailangan nila. Welder pipe, 43. Welder plate, 10. Steel worker o erector, 91. Pipe fitter na 136. Mechanical fitter, 38. At scaffolder na 69. Ang dami-dami pa po nilang kailangan dito pero hindi po natin kayang isa-isahin po ito. Kaya ito naman po, kailangan nila sa Epson Precision Philippines Incorporation ng production operators na 1,000. Ang dami. Staff engineer na 20. Siyempre, ang Purukawa Automotive Systems, Lima Philippines Incorporations. Kailangan po nila ng production supervisors na 7. Equipment supervisor na 2. Production engineering associate na 4. KC Security Agency Incorporation, kailangan po nila ng security officers from security office Batangas area na 5. Tapos security guard sa Laguna area 10. Lady guard sa Batangas at
Laguna area ay 5 ang kailangan nila. Accounts receivable ay 1. Sa MaxiCare Healthcare Corporation naman, kailangan po nila ng Customer Care Specialist na 20, Customer Support Specialist na 50, Customer Relations Assistants na 20, Customer Relations Assistants na 20, Sales Executive na 50 na vacancies, Health Benefit Executive na 50 din. Ang daming kailangan. Sa Maxim D. Humana International Incorporation naman, kailangan nila ng production operator na 200 na vacancies, QA and QC inspector 20, warehouse operator na 15, logistic helper na 15, logistic checker na 15, at sa Progreso Retail Solutions Incorporation naman, kailangan ng store associate na 5, store supervisor na 3, store cashier na 3, at sa overseas naman po natin, overseas recruitment agencies, yung ARD Corporation, kailangan natin ng family driver na 50, lady driver na 50 rin, nurse male na 10, at nurse female na 20. Meron din tayong sa QRD International Placement Incorporation na welder fabricator na 86, filter general na 42, truck mechanic na 62, at bodybuilders fiberglass na 50 na technicians ang kailangan. Ayun. So, napakarami. Siguro naman ang ating mga kababayan ay for sure na may makakapasok dyan, mapapasukan na trabaho. So, syempre, yan ay para lamang din nga mapataas pa yung job generation dito po sa ating lalawigan at kumbaga suporta ng ating pamahalang panlalawigan sa ating mga kababayang Batanggenyo at bukod doon yung mga nasa karatig lugar natin. At sa gusto pong mag-inquire at interesado, magpunta lang po sa PACD office sa Peso Division. Look for Sir J.R. Castillo, ang Peso Manager, or mag-inquire po kayo sa 980-0845. Pero ito, Jonathan, gagamitin sa Balayan Government Center, BGC Municipal Hall, Balayan, Batangas, sa December 5, 2023 from 9 a.m. to 3 p.m. Ayun. So, medyo naubusan na tayo at isent ng oras. Baka may pahabol ka pa yung sa ating sangguniang kabataan. Yes. Batiin natin, Jonathan, yung mga nanalo na SK officials. Siyempre, banggitin ko lang na mabilis. Ang nanalo po nating president ay si Walter Adrian Puwan ng Lipa City. Ang vice president ay si Efrain Bilog ng Tanawan City, Secretary si Jerky Dwight Rafael Bait ng San Juan, ang treasurer ay si Gino Miculo Solis ng Lemery, auditor na si Goldwyn Harold Lamano ng Laurel, ang PRO nila ay si Vince Jericho Bansol ng San Luis, at ang Sergeant of Arms ay si John Percy Andino Nasugbu. Ayan, congratulations po sa ating mga newly elected SK officials. Kaya ko kasi ito nabanggit, magkakaroon sila kasi ng basic training na gagawin dito sa atin sa auditorium sa December 6, 5, 13 and 15 dyan sa Provincial Auditorium, Jonathan. Ayun, at yung kanilang panunumpa nga, opisyal na panunumpa sa katungkulan bilang Provincial Federation officers or officials ay pinangunahan po mismo ng ating Governor Dodo Mandanas. Ayan, tayo nga ay overtime na ata ulit. At dito na nga po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, maraming salamat po sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon na mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Maharaig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din nating panatilihin na ang karakter ng pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos, kasamang ating patroller na si
Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo ni June Lindon Aguda, Christian Andal, Aven Lu Kagimbal at Roger Aguirre. Ayun, maraming salamat sa inyo. And of course, ang ating pasasalamat sa ating Office of the Provincial Agriculturist para maging panauhin nga natin ngayon sa tinalakay nating paksa, ang Batangas Cacao Updates 2023. So manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts, Batangas PIO, para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Mga kapasada, "24 days na lang, Pasko na." Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!